it's a political issue. Ito yung quote niya, para mas maganda, argumento. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Yan sabi ko. Well, nag-file, Okay. of course, that's true. Hindi you file in February 2026. February 6, 2026. Mag-file ulit kayo. Princess na hindi naman prinsesa ang itsura. Ako, Ha? yan ang sinasabi natin. Wala nang problema, mag-file kayo ulit. Ang tanong dyan, Kong Jing. Si Tamba pa ba ang speaker sa Lunes? Yan ang pag-usapan natin. Bumabaha rin sa house ngayon. Ha? Bumabaha. Bumabaha ng luha. Ha? Ang bira talaga. Sisegway pa talaga itong sisegway. Baka bumabaha ng luha. Naku, 20 million daw di umano ang nalikom nilang pondo diyan sa fundraising match na isinet nitong si Nicolas Torre na mag-isa. Kung di ka ba naman sa kalahating suntusin to, magsiset ka ng laban, yung tipong parang pagmamay-ari mo, yung taong kinakalaban mo. Walang negotiation. Basta pagkasabi niya ng, okay, sa linggo, isiset ko ang Araneta. O magpapaset ako ng gawin nating fundraising yan. Mag-boxing match tayo. Saan ba naman ho kayo nakakita ng nag-set ng laban, naghamon, o di naman ho kaya nakipag-boxing nang walang negotiation? Yung tipong basta natripan itong si Torre, ganitong araw, ganitong oras, maglaban tayo. Pag di ka dumalo, panalo ako. Kung di ka ba naman sa kalahating sinto-sinto, ito lang naman ho ito mga kababayan. Kumbaga sinasabayan ho natin ang pagiging clown nitong mama na to sa social media ngayong mga panahon na to. At itong si Kong Jing Paras, naku, meron ho siya mabili siyang komentaryo dyan sa ilinabas na desisyon na yan ng Korte Suprema. Mainit pa rin ho, sa ayaw at sa gusto nitong si Nicolas Torre. Babalik at babalik tayo doon sa tagumpay na nakamtan nitong si Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan mga kababayan, meron lang ho akong isang pakiusap sa inyo. Ito, matagal ko ng pakiusap ito Sa mga pabalik-balik dito sa PH Update, matagal ko ng pakiusap ito. Mangyaring mag-subscribe ho kayo. At kung hindi ho kayo makapag-subscribe, iscan nyo lang ho yung QR code na yan at makakapag-subscribe na kayo sa PH Update. At kayo ho ang pinakaunang makakakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan. Meron ho tayong nakitang larawan na pakalat-kalat sa social media. Ano ba daw ho ang pagkakapareho ng amo at aso? Ibig sabihin, ano daw ho ang pagkakapareho nitong si Romualdez at nitong si Torre? Ang dami ho nating nabasang sagot sa comment section. Merong nagsabi na kaya nilang manalo kahit walang kalaban. Di ba? Like amo, like aso talaga ho ito mga kababayan. Di ba? Itong dalawa na to, kaya ho nilang manalo talaga. Kaya nilang tanghaling manalo kahit walang kalaban. Si Martin Romualdez, kung sakaling merong magcha-challenge sa kanya bilang congressman diyan sa Leyte, matik na ho yun, matatalo yan. I mean, hindi matatalo, madidisqualify yan. Ito naman nung si Torre, kung hindi ba naman maluwang ang tornilyo sa kokote, magsiset ka ng laban na ikaw lang ang agree. Yung kabilang partido, hindi nyo man lamang tinanong, meron ba kayong lakad? Meron ba kayong nakaset na nagpaalam ba kayo kay DILG Secretary John Vic Remulla? Pinayagan ba niya kayong umalis? Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Pakinggan ho muna natin ang kahanginan nitong si Nicolas Torre. 20 milyon, ang konti naman. Anak ng towa sa mga naging premyo mo lang sa pagpapakulong kay Pastor Apollo Quiboloy. Di ba? Maging yung pagpapadala mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa daing Netherlands. Yung 20 million na yan, baka dumi mo lang sa kuko yan Pambira ito. Yan game. Magkano? I'm not really very sure about organizer kung magkano, no? Ang maliwanag lang dito sa amin ay almost 20 million. Kung 20 million yan, huwag yung papahawak kay Tamba. Baka itakbo niya. Almost 20 million ang ating nalikom para sa... Even po ba, sir? Naka-break even na kayo? Malaking kita. Kasi walang gastos ito actually dahil ibinigay ng iba-ibang mga ahensya ang kanilang suporta ng libre. Kaya ang perang nalikom natin na almost 20 million ay diretso na sa DSWD, Quezon City Red Cross at sa National... Bakit ayaw mo ng ayaw mo ng bugbugan na walang gloves? Takot ka ba, Brad? At bakit pagka... Ano ka, Diyos ka? Pagka
Paglaban tayo, pagkasama mo, maglaban tayo, automatic dapat labanan ka. Pag hindi ka linabanan, duwag na. Anak ng toka. Pero yung mainstream media, yung sa radyo, talagang yung naratibo mo, sakay na sakay sila. Anak ng Petrang Garapata, okay lang yan. Paano pagka hinamon ka na nitong si Mayor Baste, pagka presidente na si BP Sara? Isinet niya, yung entablado na yan. Ang tanong, dadalo ka ba? Umandahanda ka, Brad. Baka pagka si Mayor Baste nang nag-aya sa'yo, ikaw naman bounce muna ako, gaganon ka na lang. Ayun mga kababayan ang naging sagot nitong si Nicolas Torre dyan sa tanong ng mga media na yan. Ngayon naman mga kababayan, pag-usapan naman natin itong mga kumakalat na larawan na to sa social media na kung saan dumalo itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Diyan sa laban na yan, wala palang mangyayaring laban kasi hindi man nag-agree itong si Mayor Baste, masyadong papel itong si Nicolas Torre, yung assuming ba siya? Yung tipong masyadong pala desisyon sa buhay. Yung tipong dapat itong si Mayor Baste Duterte lumaban siya sa akin. Ito ang ating DILG Secretary, siyempre. Ang may hawak diyan sa diyan sa tawag dito diyan sa DILG ang mga mayor DILG yan. Kung meron, 'di ba, sinabi naman matagal na yung trips ni Mayor Basti na yan, 'di ba? Hindi lang naman ngayon yan. Ang tagal na niya nagpaalam sa DILG. 'Di ba? Sinasabi natin ang tagal na niyan. Maraming naglabas ang balita, nagpaalam siya kay John Vic Remulla. Matagal na yan. Nagpasa siya ng hiningi niya ang otorisasyon ng DILG na mabigyan siya ng clearance para mag-travel. Di ka naman kasi makakapag-travel kung government official ka kung walang clearance sa mga superior mo. O ang mga mayor, hawak ko yan ng DILG. Ang tanong, may ebidensya ba? Baka PH, ginugod tayo mo naman kami dito. Ito mga kababayan, ano ba yan? Ano ba yan mga kababayan? Ito, papakita ko sa inyo. Ito si John B, parang ang laki din ng ang laki din ng mali niya, di ba? Mantakan nyo, alam na niya na may sulat, alam na niya na sumulat si Mayor Baste, alam na niya merong lakad. PH, baka naman baka naman tawag dito, talagang naduwag yang si Mayor Baste. Noong naghamuntong si Torre, bigla siyang nag-book ng ticket niya tapos nanghingi siya ng clearance sa DILG. Baka ganun ang nangyari dyan. Tignan natin yung petsa. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kasi yung dokumento hindi magsisinungaling. Pero yung mga nagsasalita sa atin sa social media, kagaya nitong mama na to, mag-isip-isip ho kayo dyan. Si PH Update, hindi politiko. Pero yung mga yan, lahat ng pambubol at panluloko, sasabihin ho sa inyo ng mga yan. Ipaparinig ho nila sa inyo yung mga mabubulaklak na pananalita. Pero tayo dito, pagka nag-subscribe kayo, masaya na ho tayo. At sa dami ng sinabi natin na yan, kung di ka pa rin nakasubscribe, ewan ko na lang. Tingnan natin. PH, baka nung hinamon nitong si Torre, ang si Mayor Baste, doon lang siya nag-book, doon lang siya nang hingi ng clearance. Kailan ba siya nang hingi ng clearance? Ito mga kababayan. Ito, papakita ko sa iyo. Chill. Ayan mga kababayan. Singapore. July 25 to 29. Maliwanag pa sa sikat ng araw. PH, baka ano pa yan? Baka nung hinamon siya ni Torre, doon lang siya nagsumite ng request sa DILG na bigyan siya ng travel authority, di ba? Ayan ang travel authority. Granted ho ito nung July 20. Ibig sabihin, bago pa sa petsa na yan, hindi natin alam 16, 17, 15, 19, hindi natin alam kung kailan sila nagsumite ng request ng travel authority dyan sa DILG. At dyan sa July 20 na yan, wala pa hindi pa sumagot yang si Torre. Hindi pa niya hinamon ng boxing yang si Mayor Baste Duterte. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Dito sa mga ganitong klaseng lalabas ang katotohanan. Natakot yung ibang mga talyanista sa Imada na malaman. Pero tayo dito sa PH Update, ipapakita ho natin yan. Di ba? Hindi naman pwede. Date granted. Ayan, malinaw naman. Basahin natin na maayos. Baka mali tayo. Ayan, date granted. July 20, 2025. Position, Mayor Sebastian Z. Duterte. Ayan, mga kababayan, maliwanag sa sikat ng araw. Ang tanong,
Alam na ni John Vic na aalis si Mayor Baste. Alam na ho niya. Siya ang nagbigay ng travel authority sa kanya. Ang tanong, bakit nandito pa siya? Yan ang tanong dyan. Alam na niya eh. Binigyan mo na ng travel authority. Alam mo nang may lakad yung mama. Wala pang boxing na nangyari. Nagpaalam na siya sa DILG. Tapos sinabi, natakot, kasi ganito, ganyan. Hindi ho totoo yun. Ano ho yan? Ika nga propaganda. Ay, sabi ka, aabot tayo dyan. Kalmahan nyo lang ho. Ya ang pagkapanalo nitong si Nicolas Torre kahit na walang kalaban, hindi naman ho ibig sabihin na natalo tayo. Wag nyo isipin yan. Sabihin na nila ang gusto nila sabihin, pero tayo matutulog ng masarap ngayong gabi dahil sa alam natin na yaang ano na yan, yaang moro-moro na nangyari na yan, dyan sa pagkapanalo ni Torre, pawang kabalustugan at kabalbalan lamang. Di ba? Ano lang ho kayo? Yang si Torre, ano na ho siya? Ito na nga yung mga larawan. Ilalagay ko na to dito sa Gedli yung mga larawan. Mapapaisip din ho kayo mga kababayan kung talaga nga bang boksingero to, kasama to sa PNP, ano to, yung boksingero siya, ano pa siya, kasama siya sa nag-training siya. Brad, dyan pa lang sa short mo, alam ko na eh. Lakambini ka, Brad eh. Oh, hindi mo naman mapapasinungalingan to. Huwag mo naman sabihin sa amin na hindi ikaw to. Pakemot mo pala, alam na namin eh. Oh, pag ganyan yung galaw, lakambini ka, Brad. Ngayon, alam na kasi yung mga ganyan, marami hong yan, kailangan ho silang mabalidate, ika nga. Kailangan nilang masabi sa kanila, sarili nila, hindi sila confident sa pagkalalaki nila. Di ba? Mga ganyan yan eh, hindi sila confident sa pagkalalaki nila. Kasi kung ikaw, ganito lang, kahit ano pang sabihin nila sa'yo, kahit ano pang itawag nila sa'yo, huy, ang ganito ka, pag girl ka, ganito ka, ganun ka. Basta alam mo sa sarili mo na lalaki ka, Brad. Pero yung tipong meron pang, merong confused sa gender, kagaya nitong mga... Ito, tanong lang naman, confused ka ba sa gender mo, Brad? Anak ng Petrang Garapata. Kailangan niya pang mapatunayan. Kailangan niyang ipakita sa buong sambayanan na, boxer ako. Hamon ako. Pag di ka dumalo, talo ka, panalo ako. Ano ka? Okay na. 20 million, wag niyong ibigay kay Tamba, baka itakbo niya, ibigay niyo sa mga nangangailangan. Okay pa rin, merong kikita, merong kumita, merong mabibigyan, merong tatanggap. Di ba? Yan lang naman talaga ang pakay niyo dyan. Ginamit, ano na naman yan? Ginamit na naman nila ang mga Duterte. Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Yan lang naman ho yan. No, yan ho talaga ang game plan nitong mga walang hiyang to. Gamitin ng mga Duterte para mapag-usapan sila sa social media. Kasi kung pangalan lang naman nila ang babandera sa pahayagan, hindi ho yan. Walang makikinig, walang manunood dyan sa mga dyan sa mga sintu-sintu na yan. Eto na ho mga kababayan. Eto na pinakahihintay ng ating mga kasama dito sa PH Update. Etong si Kong Jing Paras, magkokomento na ho kaugnay doon sa napakagandang pagkapanalo natin dyan sa impeachment. Panalo na. Wala na silang pera eh. Hindi na makakapag-file ulit yan. Game. Okay, magandang araw po sa inyo at ito po muli ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw sa iyo. Talagang magandang araw. This is the birth of the new dawn of politics in our country. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman po sa mga DDS, sa mga loyalist na hindi bumitaw kay President Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Dahil magandang bukas, despite of the storm, there is the light at the end of it. There is humpay sa mga nagmamalasakit para sa mga Dutertes. At today, as we have been saying all along, as we have been discussing all along dito sa aming programa, na magmula noong 2-3 months ago, we have always said in our program, we have criticized those mga meron, lalo na yung si Cayosa,
yung itong si Justice Carpio, itong Si Bukoy. Laila de Lima, itong Bukoy, itong Princess, At lahat ng mga sinasabing magiging prosecutor na wala man lang alam, kayo lahat ay, ano bang tawag niyan? Unsame. Na-unsame kayo lahat. Dahil today, finally, everything is settled. Dito sa news item na ito, finally, the Supreme Court has spoken. They have used the power of judicial review. Ito po. Mga kababayan, ay ang Korte Suprema o kataas sa hukuman ay idiniklarang unconstitutional o labag sa ating saligang batas. Ito pong articles of impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At saka siguro, wala na rin senador in his right mind will cross swords with the Supreme Court. Okay, so basahin natin yung detalye at para i-interpret din ni Secretary Jing. Okay, so ayan, Supreme Court declares articles of impeachment versus Sara Duterte unconstitutional. Ito, the Supreme Court has declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Inanunsyo pa yan ang court spokesperson na si Attorney Camille Ting. At Ting said the Supreme Court unanimously declared, so lahat Jing, ay diniklara nga ang articles of impeachment ay unconstitutional. Walang dissenting opinion. Walang tumutol. Oo. As it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and for violating the right to due process. Ayun. So, the Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by one-year rule and that due process or fairness applies in all stages of the impeachment process. So, due to this, Ting said the Senate cannot acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Okay, so gayman, itong sinasabi. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her, but any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Okay, explain na Secretary. Yeah, tama yun. As we have been saying all along, the fourth impeachment is really unconstitutional in the sense that it was the fourth complaint filed. Even the third and the second is even superior than the fourth impeachment. So the real impeachment case or the real impeachment complaint is really the first impeachment. Yung December 2. Yung December 2. Had they not blocked that, then there could have been a valid impeachment. And that could have been, right now, nasa Committee on Justice na sana yan. At mapapadali yung kanilang mga hinaing na gusto nilang iprobar na may kasalanan si Sara Duterte. Because if it's in the Committee on Justice, if Reggie Velasco, my good friend, na kawawa naman, ang naaawa ako dito pare, dito sa kaibigan ko talagang matalik ito, si Reggie Velasco. Kasi he's just a victim of circumstance. Dahil sa loyalty niya sa isang tao na gustong maging pangulo, kinawawa si Reggie, pinagawa ang mali na gawain. And in fact, that was the basic question of the Supreme Court. Does the Secretary General have the power to withhold the impeachment complaint from moving forward to the office of the Speaker? So, ang sinasabi ko po, itong first impeachment should have been. Now, if it was followed, yung mandate ng House Rules, then in accordance with the Constitution that there shall be
there shall be the impeachment complaint shall be calendared within 10 session days, and within 3 days should be endorsed to the proper committee. Justice Committee. Oh. Then sana yung magmula nung February or January, dapat nasa Justice Committee na yan at nililitis na yung issue. Because prior to forwarding it to the Senate, pwede mo nang litisin yung mga allegations nila na ginamit ng walang saysay yung pera na binigay, yung mga sa bangko o kung ano-ano. Pero ang problema kasi yung first impeachment very limited. It only dwelled on the issue of confidential funds. So yun lang sana ang malilitis sa Committee on Justice. Pero kaya nga nila ginawa yung fourth impeachment dahil na-realize nila na walang saysay yung Mahina, kumbaga sa- mahina. Kaya dinagdagan nila at pinag-aralan nila, kaya gumawa sila ng fourth impeachment complaint. Pero dito, Secretary Jing, ay mabigat itong naging desisyon ng Supreme Court kasi walang tumutol ni isa man, no? Yes! Naku. At ang binanggit mo kanina na siguro dapat ay siguro magsisilbing leksyon din ito sa mga kongresista na kapag nag-file ng impeachment, susundin ang proseso. Yes. Di ba, ang sabi mo kanina, pag nag-file ng impeachment complaint sa Secretary General, dadalhin sa session. At saka alam nyo mga kababayan, masingit lang mabilisan. Pansin ko lang dito sa naratibo na nangyayari na to sa impeachment. Hindi nyo ba nahahalata ang mainstream media? Ang ini-interview lang ho nila yung mga pro-impeachment. Ba't hindi nila interviewin itong si Senator Rodante Marcoleta? Di ba interview nyo siya? Senator Bato de la Rosa. Nandiyan naman si Senator Robin Padilla. Interviewin nyo sila. Ini-interview nila, si Soto, kung sino-sino pinag-i-interview nyo. Yung mga abogado, Rodante Marcoleta, interviewin nyo para magkalatagan kayo, pati yung mga reporter, talagang mabatubukan itong si Sendante. Speaker's office. At Within 10 days, aksyonan yan. aksyonan. Within Tapos, 7 days, i-repair. Sa Kasi ganito committee naman, kasing Yung proseso. paraan yan. Halimbawa, ikaw yung speaker, ako yung secretary general. Pag natanggap ko yung isang impeachment complaint, titingnan ko muna, endorse ba ito ng isang congressman? Kompleto ba ito? Verified ba? And endorsed by a member of the House. Wala na akong ibang gagawin, kundi i-forward ko sa'yo. Sa speaker. Sa speaker. Oh, kasi kung okay, it complied with the requirements of a completed, verified complaint, ipadala ko na sa'yo. Ikaw naman, i-forward mo doon sa Committee on Rules para pagdating doon May sa kalendaryo. floor, magkalendar. Sa order of business. Sa order of business, from the time na matanggap mo, within 10 session days, kailangan mo. Pag natanggap doon, na-announce na ng majority floor leader or kung sino mang assistant majority that there is an impeachment complaint filed against Sino man? calendar this in the business, order of business. So in 3 days, dapat na Dapat in 3 days na-refer na. sa committee. Tapos doon sa Committee on Justice, kaya nga very crucial yung hiningi ng Supreme Court. Yung tatlo na hindi nila binigay. Why? Because if you are in the Committee on Justice and you are a complainant for impeachment, ang unang tanungin doon sa form, kasi ano yan the Committee on Justice will determine the form and substance. Ang sa form pa lang, tinanong na kaagad, ito bang verification mo? Do you attest that this was taken by your own personal knowledge? Kailangan personal knowledge Kaya that has relation doon sa issue ng order ng Supreme Court na binasa mo ba? Binasa mo ba at naunawaan mo at nabasa mo ba yung evidence? Because kung sa Committee on Justice yan, that same question will be asked of you. Otherwise, sa form pa lang, dismiss na yung
dismiss na yung case. Saka dinagdag pa rin ng Supreme Court na kung nabigyan ba ng pagkakataon Yes. si VP Sara dito yung sa kasong, kasi kung nasa Justice Committee, pwede siyang umattend doon, kanya abogado. Tama. May depensa. Oh, kasi ganito yan eh. Bago makarating sa Senate, mayroong due process. Why? Because during the determination of the substance, ipapatawag yung Vice President eh. Yes. Tatanungin siya eh. Mm. Ito, may allegation sa'yo. Ikaw ba ay totoo ito? Oo. Doon pa lang sa substance. Kaya nga nung inimbestigahan namin si Justice Davide, noong kanyang mga kabulastugan doon sa when he was Chief Justice, doon pa lang sa substance, nag-present na kami ng mga ebidensya. Yung mga kortina na pinamimili, yung bidding ng mga ang mga anak niya, So, that's how due process is being served. So, ito, walang due process eh. Dahil, diniretso lang. Oo. So malinaw ang desisyon dito ng Supreme Court kasi talagang pag sinabing unconstitutional, at least talagang namayani ang hustisya. When you say dito an sa ating unconstitutional, when you say it's unconstitutional, it did not comply the basic provision of the Constitution, Section 11, that within 10 session days, it shall be calendared the order of Pero business. dito ay ano kaya masasabi kasi nagsalita diyan ng mga sinasabing di umano ay legal expert, constitutionalist, dating Chief Justice si Puno, dating Associate Justice Carpio. Lahat ng kanilang mga this will nititigan just boil down in the history as mere opinions. Because the final arbiter Ito na. is the Supreme Court. Maski ano pang mali na iniisip mo na ginawa ng Supreme Court, sila yung tama. Because they are the Supreme Court. Silang taga-interpret talaga. Silang ng batas, taga-interpret. Hindi mo naman masabi, mas bright ako dyan dahil kaklase ko yung isang member ng Supreme Court. Mas mataas ang nakuha ko sa kanyang grado doon sa political law na magkaklase kami. Mas bright ako dyan. So, tama yung sinasabi ko kaysa kanya. No. That is a collegial body and inaaral yan ng gusto. Oh. Okay. Dito, Sek, pag-usapan naman natin. Siyempre, meron desisyon ng Supreme Court, unconstitutional, pero meron pong reaksyon yung House of Representatives sa pamamagitan ng kanilang spokesperson. Sige nga. Ang sabi ay House respects Supreme Court order, but check and balance principle at risk. Paki-interpret mo. Well, sinasabi na wala daw Check and balance. Ano ba wala ito? daw check and balance, meaning to say na ang Supreme Court hindi dapat manghimasok doon sa issue na nire-raise ng Congress na it's a political issue. Ito yung quote niya para mas maganda. Ito. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Yan sabi ko. Well, nag-file. Okay. Of course, that's true. Hindi you file in February 2026. February 6, 2026. Mag-file ulit kayo. Princess na hindi naman prinsesa ang itsura. Ako. Oh. Ha? Yan ang sinasabi natin. Wala nang problema. Mag-file kayo ulit. Ang tanong dyan, Kong Jing. Si Tamba pa ba ang speaker sa Lunes? Yan ang pag-usapan natin. Bumabaha rin sa house. Ngayon. Ha? Bumabaha ng luha. Ang bira talaga. Sisegay pa talaga itong sisegay. Baka bumabaha ng luha. Pero I don't think bumabaha ng luha kasi captured na yung sinabi ni Chanko Nagastos na yun Wala na. They have enjoyed it during the vacation, during the break. Yung sabi ni Chanko 210 billion yung pera pero na-release ni is 110 billion.
Eh, ang daming pera na yan. Eh, kung naibigay na yan sa mga pumirma na 215, eh, happy-happy sila. Pero In, dito, in fact, I will not be surprised with this decision. Baka yung mga pumirma na yan, baka by next week, eh, mag-jump ship na yan kay Sara. Yun. Ha? O, I dare you, ha? Kung hindi ba kayo tatalunan kay Sara Duterte, pagka, kasi tuloy-tuloy na ito eh. There's no stopping Sara Duterte's presidency. Ano pa bang, ano ninyo? Wala na kayong argument eh. Oh, do you think on February 2026 may sapat pa kayong mukha na mag-file uli ng impeachment? Ito, this is the deal breaker already, paring Eli. base sa lahat ng mga taga-masid at mga analyst, maging mga columnists at siguro yung mga commentator, ang sinasabi nga rito kapag nalusutan ito ni VP Sara Duterte, itong impeachment na ito, tapos na ang kwento. Tapos na. Parang ganun. Eh, para sa akin, tapos na nga 3 months ago eh. Dahil ako, I believe in the wisdom of the Supreme Court. I believe in the power of judicial review. Eh, pinag-aralan namin yan nung first year political law ako sa UP. Eh, yung Marbury versus Madison, yun ang key na like any law student would say that when a local law conflicts the Constitution prevails. Yun ang ano eh. Kahit ba ginawang batas yan ng local Oo. So, mananaig yung batas. Constitution. The fundamental law shall win over a local law or whatever, no? Regulations or but so ito na yun. Tayo naman sa Jing, taga-masid lang ho rin dito at talagang nahilimay na Pero alam mo, yan. Pero ano kaya ang magiging, sabihin natin, eksena sa Lunes sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. So parang dire-diretso ang tama. Maraming batikos sa kanya pag-question sa kanyang taripa na discount lang 1%. Tapos ngayon ito pa. Ako pa kay Marcos, he's fond of making history. So, part of history is for him not to appear in the State of the Nation. Kasi wala naman siya masasagot. Anong sasabihin niya tungkol dito sa impeachment? Kasi bagamat sabi niya nung una, wala siyang pakialam sa impeachment. Wala siyang pakialam, pero may mga interview sa kanya na hindi, mukhang dapat tumawid sa 20th Congress. oo. Tapos sabi niya, wala na tayong magawa eh. Nag-ano na yung Senate, nag-ano na yung House eh. Ngayon, Marcos, tapos sabi niya, yung mga kaibigan ko hindi niya rin madidiktahan. hindi niya madidiktahan. Sabi niya, yung mga kaibigan ko, okay, pero yung mga iba, hindi ko madidiktahan. Hindi niya kontrolado. Siyempre, hindi nga niya madidiktahan yung anak niya. Kasi, pati sa pagpili ng girlfriend, yung pinipili, yung parang yung ano ba sa oblation? Di ba yung UP oblation, walang damit? Ganun din yata ang pinili niya, walang damit. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa mga naging tayo sa maghapon na wala ho tayong upload. No? Medyo na busy lang ho tayo pero pagkatapos ho nito meron pa ho tayong isa. Maraming salamat ho mga kababayan. Mahal na Pilipinas.